Ngayong araw nga ay Lunes at walang makakapigil sa akin para magluto ng munggo. Sobrang sarap kaya ng munggo lalo na kapag kaning lamig ang ipapartner mo dito. Kaya naman tara para maumpisa na natin ang pagluluto. Pero bago nga yan may nabili nga pala tayong munggo kaya hugasan muna natin ito. Sobrang sarap din kaya itong munggo kahit araw-arawin mong ulamin. Pero sabi nga ng iba kapag araw-araw ka daw mag-ulam nito ay baka magkaroon ka ng arthritis. Pero hindi naman ako naniniwala kasi wala pa naman akong nararamdaman. Nung nasa probinsya pa nga ako ang madalas namin ulamin ay munggo. Dahil yung nanay nga namin ay mahilig magluto ng mga sari-saring gulay. Tapos yung paborito kong niluluto niya ay yung ginataang munggo with kalabasa. Grabe, sobrang sarap talaga yun. Tapos lagyan mo pa ng talong at okra. Tapos yung gagamitin mo pang gata ay yung fresh na kakapitas lang sa puno. Kapag nasa probinsya ka nga talaga nakatira ay talagang makakain mo ang lahat ng klaseng gulay. At hindi lang yun dahil makakalibre ka na at makakatipid ka pa sa pang araw-araw. Ganun lang kasimple ang buhay kapag nasa probinsya ka naninirahan. O siya, nawili na nga rin pala ako sa pakikipagkwentuhan sa inyo. Sa sobrang haba nga ng kwentuhan natin ay baka ma-MMK pa tayo niyan. Kaya naman bago pa tayo ma-discover ay ginayat ko na nga rin pala itong bawang. Tapos ko na nga rin pala gayatin yung sibuyas at luya. Sunod naman natin gagayatin ay itong kamatis. Isang pirasong buong kamatis lang yung gagamitin natin para sa panggisa. Dahil hindi lang puro munggo yung lulutuin natin kaya hinati ko na rin itong kalabasa. Yung kalahati nga nito ay gagamitin natin para sa munggo at yung kalahati naman ay tatabi ko. Grabe, kung mapapansin nyo ganito pala katingkad ang kulay ng kalabasa. Eh paano pa kaya kung kumain ka ng kalabasa eh di kitang kita mo na yung mga tao nagmamaritisan dun sa pinakadulong barangay. Kaya naman bago pa tayo umabot sa barangayan ay ginayat ko na nga rin pala itong kalabasa ng ganito kaninipis. Dahil 20 minutes na nga rin pala ang nakalipas itong munggo nating pinapalambot. Kaya naman binuksan ko na ito agad para tignan kung pwede na. Dahil pwede na kaya magsisimula na tayo dito para makapag-gisa. Yos oil na nga rin pala ang ginamit ko dito. Naglagay na tayo ng mantika dito kaya uunahin ko ng igisa itong sibuyas. Tapos isusunod ko naman dito yung luya at bawang. Mekos lang natin hanggang sa lumabas yung aromatics nila. Ayan, dahil medyo golden brown na kaya isinunod ko na rin itong kamatis. Halu-haluin ulit hanggang sa lumabas yung sariling kunting katas ng kamatis. Ayan, dahil okay na kaya ibubuhusan natin itong munggo na pinalambot natin. Tapos isasabay ko na rin dito yung kalabasa. Mekos ulit at ilalagay na nga rin pala natin itong 9 na pirasong siling green haba. Magdadagdag nga rin pala ako dito ng kunting tubig dahil ginisang munggo na may gata nga pala itong niluluto natin. Asin, betchin at magic sarap nga lang din pala ang inilagay natin dito pang palasa. Tapos itong isang latang gata binutasan ko lang magkabilaan dahil walang kinayod na nyug na nabibili dito kaya ang madalas kong gamitin ay yung nasa lata. At yung ihalo ko nga pala dito ay dilis. Masarap din ihalo dito yung karne or hipon, pero ang the best talaga dito kung meron sanang chicharon. Meron nga rin pala tayong hinimay na dahon ng ampalaya kaya ilalagay na rin natin dito. Fast forward, pagkalipas ng mga ilang minuto luto na nga rin pala ang ginisang munggo natin na may gata. At syempre ang kasunod dyan pagtapos na tayo magluto eh di kakain na kaya nagsandok na rin ako dito ng ulam. At so ayun guys, kung hindi pa nga pala kayo kumakain, tara sabayan nyo ako dito. So unang subo, first bite, thank you po Lord sa blessings. Paminsan-minsan nakakalimutan na rin natin humingi ng pasasalamat sa pagkain. So ayun guys, kung umabot nga pala sa inyo ang video na to, paki-follow, like, share, comment ang video natin. Hanggang dito na nga lang din pala ang cooking vlog natin for today's video. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!